So mga kababayan natin, magandang araw po sa ating lahat at dito naman po tayo sa ating panibagong video kung saan itong si Toby Chinko, itong congressman na ito, talaga na mga mapagkakatiwalaan natin guys, at kung gusto daw nila ay pupunta di umano doon sa Congress kung sakaling siya may imbitahan ni Senador Marcolita doon sa Senado. At itong si Toby Chinko talagang pinagbibiranan niya itong mga kanyang mga kasamahan niya sa Kongreso kung saan ito na lang daw si Saldico talagang may hawak ng bola ngayon. O hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga kababayan, please subscribe na po kayo at pindutin nyo lang po yung bell button dyan at para lagi po kayong updated. At gusto nyo sumali sa ating join button, nandyan lang din po sa ating ito, panoorin na natin itong ni Toby Chinko mga kababayan. Now, we take off from Navotas to the entire Philippines that you have already, ako naman ang Senate Blue Ribbon Committee, your former Congressman Marcoleta, now the Chairman, Senator of Blue Ribbon, started with the program of flood control projects. Ano kaya, can you ask former Congressman, now Senator Marcoleta, that you be invited to shed light on this flood control project? Medyo I cannot tell them to do anything, di ba? If they invite me, I will go. Okay. Pero hindi naman ako pwede magsabi sa kanila. I mean, parliamentary courtesy naman to the Senate, di ba? Yeah. Mahirap naman na sabihan ko sila. Oh, yeah. So basta pag inimbita ako nila, pupunta naman ako. Oo. Kasi right now, you have your own, you started with the 2026 TAA, which you... Ito na yung natatakutan ngayon ni Saldico mga kababayan natin, kasi itong si Toby Chinko, pag imbitahan daw siya, talagang pupunta siya. Ito pinapaliwanag niya kung paano nangyayari yung mga budget sa ating bansa mga kababayan, kung paano nila ginagawa, di ba? At alam nyo naman siguro itong si Toby, hindi lang ngayon siya nagsasalita, matagal na panahon na at ngayon lang siya nalakasan ng loob daw talaga. Tuloy natin mga kababayan. It was really an intense opening with your grilling of the present chairman of the... At the last time that I saw in the SOCMED, you asked for the small committee transcript ng Ganito. minutes of the meeting. No record. Record. Okay. Alam mo naman, tagal mo nag-cover. Lahat ng committee may committee report. Yes. Okay. So, lahat ng committee may committee report. Bakit itong mga flood control na ito tila nakalusot sa kanila to? At nako, halos puro flood control ang pinag-usapan ngayon dito at yung budget ng ating bansa mga kababayan. Kaya pakinggan natin si Sir Toby. Dalawang pagkakataon, di ba? Kasi lahat nakatingin doon sa BICAM. Yeah. Ang sinasabi yung BICAM is not transparent. But ang nakakalimutan, the small committee is not... BICAM is maraming blanco. Yun talagang totoo. Sa BICAM, maraming blanco ang nangyayari. Kaya nga pumutok yung BICAM report na sobrang daming blanco. Sino ang pumuno nun? At ngayon malalaman natin dito kay Sir Toby kung bakit ang daming nangyayaring mga ganon mga kababayan natin. Transparent. So, at house yan. At yung BICAM, at least, may pinipirmahan yung BICAM countries na BICAM report. Yes. Yun. Binibigyan kami ng BICAM report. Yes. Yung small committee, wala pa ako nakitang report nun. Nako, hinahanap na niya ang report ng small committee. Ayan mga kababayan natin, nasaan na ang report ng small committee? Bakit hindi nyo pa na ipapakita sa tao? Yan, yun pong hinahanap ni Congressman Toby. And here comes bagong generasyon representative. I saw in the SOCMED, she was quoted saying, meron kaming minutes of the meeting yan. I don't, si PH, I'm not just sure if she was referring to the 2025, I don't think she was referring to the 2025 small committee. Kasi dati, hindi naman, ngayon, noong 2025, yung small committee kasi 4 na tao lang eh. Sino yan? Sino naman yung 4 na tao na yan dyan sa small committee? At bakit hindi nyo maibibigay-bigay yung report dyan sa small committee? Sino ba yan? Pakinggan natin. Saldico, Chairman of the Committee on Appropriation. Okay. Saldico agad. Kaya siguro itong si Saldico, totoo kaya itong nalalaman natin na tila nakikita sa airport. Saan kaya ito pupunta? Panoorin natin guys. Vice Chairman of the Committee on Appropriation. Senior Vice Chairman of the Committee on Appropriation. At the time, it was Stella Kimbo. Okay. And then, Putik, Stella Kimbo. Isa din pala to sa, nako, ma'am, nako, patay tayo dyan, ha? Majority Leader at the time was Manix Dalipe. And Minority Leader at the time, and still is the Minority Leader ng Libanan. Okay. Si Libanan. I don't think Pong BH was referring to this kasi hindi na siya kasama dyan, di ba? 4 na lang. Okay. So, walang
I mean, ang tagal ko lang hinihingi. Walang small committee report. Matagal nang hiningi, wala pa rin kayong binigay sa small report, mga kababayan natin. Saan nyo na nilalagay yung small report na hinihingi ni Kong Toby? Yan po yung inantay na lang niya. Yung ano na yun, di ba, pag refinements na lang, di ba, refinements? Kasi nga, kaya naman ako napunta doon sa small committee report. Oo. Because all bills that we pass, bago mo aprubahan ng second reading, kailangan may period of debate, di ba? Yeah. Okay. Pagkatapos na sponsorship speech. Yeah. Okay. Tapos committee report. Amendment. Ang period of committee amendments. Period of debate muna. Okay. Pag na-close yung period of debate, period of committee amendments. Yun. Period of individual amendments. Pagkatapos ng second reading. Pagkatapos ng second reading, wala ka na babaguhin. Okay. Di ba? Lahat ng bills. Kasi plenary na yun. Bakit yung BICAM ang daming nagbago? Kung gano'n naman pala, dyan palang wala ka nang pwedeng baguhin. Bakit doon sa BICAM, pagdating doon sa GAA, napakadami na nakompleto na ang mga blanco. Di ba? Sa plenary second reading. Pero dito, sa Period of amendments. sa HGAB, aprubahan namin ng second reading, pero bibigyan namin ng authority, yung small committee, to accept the individual amendments at baguhin. So parang blanco check yung binigay mo doon. So kaya blanche sila. Oo, kaya hinihingi ko yung 2025 small committee. Ngayon, Ang tanong, sino na kaya ang may hawak dyan ngayon? Si Saldi pa rin. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya binibigayan? Na matagal naman palang hinihingi yung small committee report. Bakit hindi nyo po ibibigay, sir? Mayroon ba kayong tinatago dyan? Tanong lang naman po Meron sa individual and hindi, because ang small committee accepts the individual amendments and they will decide which one they will accept, which one they will not accept, where they will get the funds. Anong nawala ng report? Now I can say na wala talagang report. Because up to today, wala pa silang nabibigay. Wala talagang report kasi hanggang ngayon wala pa rin naibibigay. Yan ang katotohanan talaga. Wala talaga siguro silang nagagawang report. Anong ginagawa nila doon sa small report? Saan nila nilalagay? Wala pa talaga siguro silang nagagawa hanggang ngayon. Kaya yung hiningi ni Sir Toby hanggang ngayon, hindi talaga maibibigay ngayong araw na to kasi wala talaga silang nagagawang small report. Yun po yung kanyang hinahanap. So, ang bola ngayon, wala na dito sa 2026 Committee on Appropriations. Kung hindi, doon na kay Saldi ko ang bola ngayon. Kasi nako, nasa'yo daw ang bula, Saldi ko. Saan mo nilalagay? Ayan na nga yung sinasabi natin Yan o yung sinasabi ni BP Sara. Ang may hawak lang talaga daw ng budget, kayo lang po yung dalawa. Inikot-ikot nyo na ba yung bola? Bigay nyo na yung bola, kaya Sir Toby, hinahanap na po niya yan, yung bola na yan, kung saan-saan nyo na lang nilalagay yung bola. Ha? Sila lang makakasagot niyan. kasi sila yung nare-elect. Hindi lang kasi siya yung head niyan Yes. Pero dapat pa yung tatlo. Ikaw pala yung head. Ikaw pala yung head Kaya ikaw yung inanapan, hindi mo maibibigay-bigay. Hindi. I mean, si Nonoy is there. Si Nonoy, nandyan. Pero let's ask Saldi ko, Kasi chair, siya, imposible, ikaw chairman, na walang kopya. hindi mo alam kung ano nangyari. And where is Saldi right now? He got re-elected, di ba? Yeah. He's a congressman. Did you see him already at the house up to now? No. Anong latest words? Hindi ko alam Hindi mo alam. Hindi kayo Hindi talaga yan alam ni Sir Toby kasi ang hiningi niya yung small report, hindi nga naibibigay, hindi na niya alam kung saan na yan. Nagtatago ka ba, sir? Tanong lang, totoo ba yung nakita ko doon sa isang nagbablog din na nakita ka daw sa CCTV? Tanong lang naman Sa bata, nagkita ba kayo nung Monday? Kahapon kasi, Quezon City Day, walang pasok, kaya walang session ng bata. Now, we need to shoot the House budget. Yes. Tapos na yung turn mo, kasi na-times up ka na? Hindi. Yung ano lang yun may second round naman Okay. May second round naman May second round pa. Yung times up mo is only for that briefing. Pag ibang department naman, you start again. Okay. Saka, kahit tapos na yung time mo, pwede ka pa ulit mag-register for second round. Tatapusin mo na lahat ng nag-register for first round, tapos second round. So last month, plenary lahat. Nakita ko sila sa... Hindi, kaya lang naman ginawa sa plenary kasi hindi kami kasya sa kwarto. How many ba kayo na ano? 316 siguro? Lahat kayo member ng... Hindi. briefing. Lahat naman, okay.
Ang difference lang ng member ka ng isang committee at hindi is pwede kang bumoto kung member ka. Pero pag hindi ka member, pwede Hindi ka pwedeng bumoto. Hindi ka pwedeng bumoto pag hindi ka member o pwede ka rin bumoto kahit hindi ka member. participate. Wala ka ng vote right. Member ka ba ng House Afro? Hindi. Pwede ka magtanong. Pwede ka magtanong, hindi ka pwede bumoto. Ilan ba ang members ng House Afro? Nandun sa rules, pwede ko tignan. Pwede kang magtanong pero hindi ka pwedeng bumoto. Ayos din ah. Many na kayo, 315 na yata kayo ngayon. 15 na dami madami. So, last Monday, you ended up with nothing, and up to now, wala pa yung hinihingi mo. It's not naman I ended up with nothing. I did not get the report, but I ended up with something. Because it means to say, only Saldi ko now has to be the one to explain. Di ba? Nasaan yung report? Kasi, bakit ko ba hinihingi yung report na yun? Kasi di ba pag nagpa-budget hearing... Ayan, malalaman natin kung bakit niya hinihingi ni Sir Toby yung report na yun, mga kababayan natin. Pinaka-importanting report yun. Kaya malalaman natin dito sa kanyang kasagutan. Tanongin namin yung ahensya, paano mo ginastos yung pondo mo last year? Di ba? Yes. Yun palang, kaya pala kailangan doon sa small report na yun. Kasi doon tatanungin niya. Eh di ba dapat muna natin malaman kung paano siya nadagdagan, kung paano siya nabawasan ng pondo. Eh ang makakasagot lang nun, aside from the BICAM, is the small committee. Kasi yung BICAM nga may report eh. Alam namin kung ano yung pinagkaiba ng age gap doon sa BICAM. Pero yung net to age gap, hindi namin alam kung ano yung pagkaiba. So ngayon, ang bola na kay Saldi ko. Basta kay ang bola na kay Saldi ko lang. Na kay Saldi ko lang lahat ang sisi nito ay mababaon ka na dito, sir. Naman yung gap na BICAM report na sign na electronically, dinideny pa ng iba eh. Hindi, pero I don't know. Hindi naman ako kasama dun sa BICAM. Never naman ako kasama. Pero alam nyo, madami nagsasabi, bakit ko ngayon lang po yung question? Yes. I want to put on record. I will show you later. Napadala ka sa akin yung congressman. First term ko as congressman. 20... At least ito ay nabuksan ulit ni Kung Ungab at saka ni Pangulong Roa Rodrigo Duterte itong mga anomalya dito sa BICAM na ito, mga kababayan. Kaya ngayon sinundan na nito ni Sir Toby kasi matagal na daw niya itong sinasabi pero wala po kasing sumusuporta sa kanya. Kasi lahat nga crocodile kasi. 12 age gap, nag-question na ako. So 2011 dinistas yan. Okay? 2014 age gap, nag-question na ako. 2015 age gap, nag-question na ako. Pagkatapos yan, napagod na ako. Kasi independent ako eh. Yun, napapagod na siya kasi independent. Walang sumusuporta guys kasi nga maraming may gusto eh. Maraming may gusto na hindi masolusyonan yung puro blanco-blanco na yan para lahat ay magkakaroon ng pera, di ba? Gets nyo ba yung punto ni Sir Toby doon? Matagal na niyang sinasabi pero walang sumusuporta dahil siya independent. Sumusuporta eh. Di ba nangyayari for the record na lang? No, I'm glad I did it for the record. At least ngayon, pag kine-question ako, bakit ngayon ka lang nag-question? Hindi po, 14 years ago, nag-question na ako ng budget process. Napagod na lang ako kasi mag-isa lang ako doon. Kaya lang nagkaroon ng pag-asa ngayon, kaya lang ako nabuhayan ng pag-asa. Kasi mismo presidente na ang nagsabi na dapat ayusin yung budget process. Otherwise, wala naman mangyayari kasi independent naman ako. Speaking of independent, di ba meron yung independent? Dapat noon pa yan pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman niya na ang dami-dami nang nagsasabi na bakit blanco yung BICAM report, bakit pinapagpapatuloy pa rin niya, di ba? Nagpapatuloy pa rin niya pagbibigay ng budget. Minsan din kasi hindi natin maintindihan kung bakit gano'n na lang yung mga ginagawa ni Pangulo di ba? Dapat ipapaliwanag niya kung bakit niya ginaganyan yung mga budget na ang pera ng kaban ng bayan, di ba mga kababayan natin? Sino-sino ka-member mo doon, sir? Of the independents supporting the president, tatlo kami. Okay. Kasi may independents na I don't think they're supporting the president. Sino yung supportive of the president? Albi Benitez, tsaka si Duke Prasco. Okay. And Pasco. Doc Prasco at saka si Abby Benitez, mga kababayan natin. Yun yung tatlo sila ni Sir Toby. Anyways, di ka ba napapagod na I don't think dapat di ka wrong word. Hindi napapagod. Kasi pag pinagbigyan mo dapat talaga hindi sila mapapagod kasi nagtatrabaho sila sa gobyerno kung napapagod sila wala silang magagawang batas. Pero napapagod yan sa kaka-interview ng iba't ibang network kasi hindi yan pwede na hindi na pagbibigyan may isa siya dyan pagbibigyan, kailangan mapagbigyan niya lahat, mga kababayan natin.
interview, kailangan po pagbigyan ko lahat eh. Isipin mo, wala lang ginawa kundi magpa-interview. Diba? Kaya napapagod talaga. Hindi. Yung concern. Actually, sana fear. You're not afraid or concerned na because of your being all out against, hindi ba against, but questioning all these things on the budget, hindi mo makukuha ang budget mo for the na botas. Yung fear, kinalaman mo na kung di ba? Natanggal si Erap. Hanggang 2010, hindi ko iniwanan si Erap. May bisita ka pa sa ano. So kung sabi mo, fear of sa akin, hindi siguro yun, di ba? I mean, 9 years, nakaupo si, I had nothing personal against GMA. I just 9 years, nakaupo si Jimmy. Ayan, si Jimmy pong nakaupo ng 9 years presidente. Accept yung constructive resignation. I just couldn't accept na hindi tinapos yung impeachment. Para sa akin, ang dapat noon is, of course, it's the fact. I'm just explaining to people na para sa akin noon, hindi dapat walk out. Dapat kung ano yung decision ng impeachment court ng susunod. Diba? Kaya hindi natapos. And doon sa paninindigang yun, I stood with him until 2010. Yes, I know, I can attest. So, 9 years. Ay, sabi mo takot, hindi. Ngayon, and concern for your constituents, yun yung mas malaki. Kaya, hirap din yung mga congressmen. Yung mga congressmen, pagkausap ko, ayaw yun naman nila yung nangyayari. Ayaw yun naman nila yung ganyan. Kasi diba, yung image ng House nasisira. Yes. Pero anong magagawa nila? Wala na talaga. Sa panahon ngayon, sira na talaga yung image ng House of Representatives, sir. Maniniwala ka man sa hindi. Yun din yung medyo worry ko. But it comes to a point na wala. You have to make that decision, di ba? Yes. And isa pang gusto ko tanong sa'yo, up to now, hindi ko pa natatanong sa'yo, you really opened yung Pandora's box after the elections when you said, when you disclosed, when you revealed the secret na the impeachment of VP Sara was all along influenced by the distribution of congressional funds to their insertion. Ang sinabi ko doon is parang lumalabas. Di ba kasi okay. Kasi pinitrain ka for the Mindanao, defeat ng Alianza. Hindi ko, baka mamaya sabihin mo, iiwasan ko kung magkano yung sige, may amount patanong dito. Yan, bibigay mo na yung amount. Baka sabihin niya, iniiwasan mo yung amount, sir. Bigay mo na. Para makikita natin kung magkano ang amount. Sandali, tatawagan ko lang. Na-hospital to, na-stress yata masyado sa akin. Oo nga. Yung PA niya, na-stress na ng todo sa kanya, kaya na-hospital na. Grabe naman yan, Sir Toby. Okay, may tanong dito legitimate. Oo, sasagutin ko lahat yan. Kaya lang yung, di ba yung 2025, nakalabas ka naman ng hospital? Kalabas na? Ano ba nangyari sa'yo? Na-high blood ata yan, sir. Na-high blood. Okay. Hindi, di ba, tama ba ako yung gahan natin ng 2025? 2110? 2110. Okay. Ano mo nga, iniwalay mo yung flood control tsaka yung other infra. Yung flood control na magkano, tapos yung other infra magkano. Yun. Tapos kung nakita kunyari, 1.5, 1.5, tsaka 6, ganun lang. Okay? Oo. Yun yung maganda kasi pinahiwalay-hiwalay na niya Hindi na talaga magulo kasi magkano yung sa flood control ngayong taon na to, magkano nung mga nakaraang taon, magkano yung tinataas, magkano yung binababa. Kaya madali na lang talagang masasagot, mga kababayan natin. Dapat ito yung Speaker of the House, mga kababayan natin. Wala. Kasama siya. Noong Friday, di ba Friday, nakaschedule na iangat yung navigate. Una, sabi sa akin 3 p.m. Tapos na-delay ng 6 p.m. Nagpunta ako, medyo galit ako kasi walang DE. Walang district engineer. Walang NCR regional director. Walang head ng MMDA. Wala. Tapos ako na doon, di ba medyo mag-iinit naman yung ulo mo? So, siya na-rant mo siya na-vent mo Hindi, silang tatlo. Tapos kahapon, bumalik ulit ako doon, kasi nga nandun na si Mr. Kin, wala na naman siya. Sino? Yung DE? Hindi, nandun na pala sa hospital. Kaya kasama sa pinatawag ng Senado. Kaya marami Sabi ko nga kasi pag, alam mo, personal sa akin yung flood control. Yes. Pag binabay. What flood control ngayon nasa ano mo? Look the president in the zona pa to validate what you have been saying all along. Alam ko naman kasi yun Sinasabi nila, you're trying to scapegoat lang. Hindi. Ng iyong failure on your part to 12-0 na pangako ni I never promised.
I never promised. Yun. A Rose Garden. I never promised. Oo. Hindi, alam mo naman ako, if kung kasalanan ko, I will take full responsibility. I will not run. Pwede namang aminin kung nagkakamali Hindi lang nagtatago Kagaya nito ngayon, hiningi mo yung small committee report, hindi naman maibibigay. Ibig sabihin, nagtatago na ba? Tanong lang. Run away from it, di ba? Di ba? So, ano nangyari kan after that? Kasama pa ba yun sa congressional insertions na ipoprobe ng TRICOM nyo? Hindi. Bakit kami magtatry ko? Yun nga, nakakatawa Yun. Kayo iimbestigan nyo. Yun, ayaw na pala talaga ni Sir Toby na mag-TRICOM. Kahit sino naman ma'am, hindi talaga gugustuhin yung magta-TRICOM kasi imbestigahan nila yung sarili nila, di ba? Tama naman yun Sarili nyo? Diba? Paulit-ulit ko. Hindi ko alam. Obvious naman na kongreso ang sinabihan ng mahiya kayo. Ayan, inamin na mismo ni Sir Toby na ang sinabihan talaga ng presidente na mahiya naman kayo, ang kongreso talaga, mga kababayan natin. Wala na pong iba doon. Wala na pong iba kung hindi sa kongreso talaga ang sinabihan na mahiya naman kayo. Ano pa ba yun? Oo. Kasi diba sinimulan niya yung speech, sabi niya, initiative. Oo, Errata. For Ano the yung court. errata? SOP. Okay, explain ko. Oo. Initiative, errata. Sino gumawa ng initiative errata? Congress lang gumagawa. Ano yung errata? Di ba ganito. ako rin? Hindi, buti tinanong mo. Kasi ako rin hindi ko... Ano na naman yung irata-irata na yan? Malalaman talaga natin dito kay Sir Toby kung ano yung irata na yan. Mayroon na naman kahulugan yung irata sa totoo lang. Nagulat din ako doon sa Di ba errata comes from the word error, di ba? Yes. Error. Okay. Nung nag-FNR, For later release. kwento ko muna bakit anong nangyari. Oo. Bakit ba nagkaroon na, bakit pa tayo napunta sa FNR? For later release sa budget. For later release. Kasi di ba, Nandito. nag-line dito ng konti. Yes, kaya nga. Kasi ang perception ko hindi ko sinasabi ito yung reason, hindi ma-veto yung budget kasi masama para sa ekonomiya. It's not good for the country. Tama. Walang infrastructure, babagsak yung GDP, malatataas ang unemployment, lahat yan, di ba? Yes. Bababa yung consumer spending, lahat. Multiplier effect. So, multiplier effect backwards. Backwards. Yes. So, hindi ma yan ang feeling ko kung bakit hindi pinito. Okay? Yun. Kaya for later release lang. Hindi, so nag-line item dito. Oh, yes. Pero kung ilan-line item dito mo, there's not enough time because 7,000 pages yun. And you have to sign it before December 31. So, na-line item dito tong obvious, pero lahat ng pinasok sa BICAM na DPWH, pinahold. Okay. Yun ang ginawang for later release. Yung hindi na dito. Na pinasok sa BICAM. Okay? Okay. Okay. Kaya marami nang nangyayaring blanko-blanko doon sa BICAM na pagdating doon sa GAA ay puno na. Wala nang blanko. Yun na ata yun So, maliwanag yan. Yes. So, ano yung errata? Ano yung errata? Yun yung Ang errata. ginagawa nila, yung dinadagdag nila sa BICAM, Yun. lahat nakasulat errata. Lumalabas na yung dinagdag nila sa BICAM. Yun yung errata. Kahit lahat yung description nun, errata lahat ang description. Hindi ko pa rin mag-get. Hindi nga, kaya nga kahit si Presidente, sabi niya maling term yun. Siyempre, papalabasin na errata para medyo may Enburum. di ba? Ay, ibig sabihin, hindi mali lang yan, hindi naman talaga dinagdag sa di. Basta ang description nun is errata. Okay. Lahat. So, yun yung word na errata. Kaya, Congress, kasi ang totoong errata, yung errata, ginagamit namin yan sa Congress. For example, lumabas yung NEP. Okay? Typo error. Pwede typo. Pero yung sa Congress, ginagamit yung errata within your NEP. Within your NEP, kunyari, 1 billion NEP for nabotas. Okay? Sasabihin, ay ito, palitan natin kasi mas importante ito. So, errata ginagamit na word yun. Ang problema, ginamit yung errata doon sa BICAM, ginawasan yung isang ahensya, linigay sa DPWH, Yun. tapos yung mga nadagdag na project kasi lumaki. Kaya pala yung pera kahit saan-saan na lang napupunta. Kagaya nung sa PhilHealth na napunta kung saan-saan na lang, kaya yung PhilHealth nawawalaan na ng pundo. Tapos lalagay na lang doon errata. Parang gano'n na rin yun. Yung budget ng DPWH, sinulat rin nila sa errata, kaya sabi niya hindi na pwede errata. Diba? Okay. In-abuse yung word na errata, kasi hindi na errata yun, kasi kinuha mo sa isang ahensya, linipat mo sa DPWH, tapos Yun ang sinasabi ko talaga mga kababayan. Yung sinabing errata, parang doon rin yun sa pera ng PhilHealth
nililipat tapos ngayon nilagay lang ng errata. Parang ganun yung sinasabi ni Sir Toby kung hindi ako nagkakamali, mga bayan. Sasabihin mo errata. Yun. Okay. So kaya, ibig sabihin nun, ang sinasabihan nun, kami, na mahiya kayo kasi kahit yung end ng portion na yun, di ba sabi? Oh, mismo lang si Sir Toby ha, inamin na niya na ang sinasabihan ng Pangulo ay kami. Wala pong ibang sinasabihan doon kung hindi sila lang na mga taga-Kongres ang sinasabihan ng Pangulo na mahiya naman kayo. Ayusin nyo ang paggasta ng pera ng taong bayan. Yun po yun, mga kababayan natin. Sabi niya, babalik ko sa inyo. Di ba yung magkaroon ng real budget? Oh. Kung sino tinutukoy nun? Hindi kami, di ba? Ano, initiative, errata, Initiative. Initiative yan yung amendments, di ba? ano, errata ni Pato? For the boys, SOP. Okay. Okay. Ngayon ko lang naintindihan yung salita na ano. Kala ko naman errata pro rata, what? Hindi, yun. Okay. Ginagamit kasi namin yun sa Congress. So ano nangyari nung ano, yung between that time na expose mo yun and the SONA? What prompted the president? Was he influenced by you? Or No, I cannot influence the president. I cannot influence the president. Kasi you open up the floodgates, baga. Hindi naman ako, Kung sa baga saying you open the floodgates. presidente yun, di ba? Hindi naman ako. No. Tama. So, teka muna, may patanong. Okay. Teka, tapos na tayo sabi mo. What? Hindi kasi up to July 29. Up to July 29. 21. No, Ang 20. SONA. Hindi 21 yung SONA, 28 ata yung SONA, di ba? 28 ata yung SONA, mga kababayan natin. Up to July 29, may naka-FLR pa na 84 billion. Ay, sinasali ng guest ko kasi si DPL Secretary. O, sinabi niya, di ba? Oo. 80 plus. Oo. Na hanggang ngayon, ini-evaluate mabuti. O kasi kailangan shovel ready, quote-unquote Kasi shovel. tsaka dapat ditch yung proyekto. Oo. So, ang ibig ko sabihin, ang nangyari kasi dun sa budget, di ba, nung una ang sinisisi. Nung age gap, ang sinisisi, Congress, di ba? Oo. Nung GAA, sinisisi, Congress din. Nung napirmahan, parang napunta yung sisi sa presidente, di ba? Ang hindi alam ng tao, hanggang ngayon, hindi niya pinapalusot. Dito, Oo. nung time na yon. Siguro, ang impression ko ngayon, they have made contingency plans na kung sakaling magmatigas yung Congress, ibibito natin to, pero hindi naman masyadong maapektuhan yung ito. I think there are contingency plans now. Again, this is my impression, contingency plans now, para ma-mitigate yung bad effects kung kailangan. Kasi siyempre, it creates jobs supposedly. Yes, yun na nga. Kaya nga it's a negative. Lessons jobs, lessons, GDP unemployment, tataas, consumer spending, bababa. So, lahat Pero ng problema. ang problema nga, yung sa SOP, at yung sinabi ni Marcoleta na sharing, ang natitira lang sa project is less than 30% na lang. Yung 70% pinagparti-partihan na. Ganun Sa talaga. DPWS, sa Ganun talaga. Totoo talaga yung sinasabi ni Marcoleta na pinagpaparti-partihan na yung natitira. Ganun naman talaga eh. Kailangan naman talaga nga siguro may mga lagay-lagay. Pero pangit, mga kababayan natin, kung kukuha kayo ng project at saka pera naman ng taong bayan yung ginagamit, dapat gamitin ng maayos. Para hindi po kayo masasabihang corrupt po kayo na pagka gobyerno. Sa mga Congress, sa Senator. Hindi nga, kaya nga binabalik ko kay Saldi ko, di ba? Yun, Kasi siya saldi ko na makakasagot naman. kung paano na pondohan yung mga ibang mga proyekto. At wala bang koneksyon doon sa nagpondo, doon sa nakakuha ng proyekto. So yun ang kaya that is the reason why we have to be transparent, di ba? Kasi lahat naman ng congressman, syempre, gusto mo mas maraming proyekto sa distrito mo. Kasi kaya nga nagre-request yung congressman ng proyekto sa national government. Yun yung mga hindi kayang ipagawa ng local government. Yes. Ayun, kagaya nung dito sa Maynila na ni-request ng congressman kasi hindi kaya ng local. Ang problema lang, binakbak na yung barangay. Ganon din yun, mga kababayan natin. Kaya lang medyo malaking gaano yung budget na hiningi ni congressman, pero ang napapagawa maliit lang naman at nabakbak pa kasi illegal. Yun po yung mali. Dapat yun po yung imbestigahan ngayon, na dapat kung ano man yung hiningi ni congressman, dapat malalaman kung saan talaga at sinong kontraktor at saan nalalapat lahat ba yung pera na kanilang hiningi. Kasi kagaya niyan sa Maynila, di ba? Pinatayuan nila ng barangay hall kasi hindi talaga kaya ng LGU.
Eh napakalaki, 19 million. Oh, tapos ngayon binakbak lang ilang araw tapos na, di ba? Ganun po 'yun eh. Trabaho yun eh. Kasi it's part of lawmaking because the GAA is a law. So sinasabi kasi ng iba, bakit kayo nakikialam? Hindi po kami nakikialam, pero kung ang isang congressman walang madala kahit anong project sa lugar niya, mas mabuti ba siyang congressman? Mas mabuti siyang congressman kung mas marami siyang nagdalang proyekto. Pero dapat walang kalokohan doon Hindi sa ka proyekto. kontratista. Yun ang maganda. Marami kang project na dadala sa iyong sa inyong nasasakupan, pero wag mong kurakutin. Wag kang maggawa ng kalukuhan. Na kahit mali na, pinapatayo mo pa rin dyan kasi nandyan na yung budget ng nasyonal. Pero alam mo talaga sa sarili mong mali po yun. Ganun lang po yung sinasabi ni Sir Toby. Hindi, ibig sabihin walang SOP, walang lagay, walang whatever. Ang gusto mo lang talaga is mapaayos Eh kaso nga kay Saldi ko, meron siyang SunWest Kaya construction. naiimbestigahan na nga kami lahat eh, di ba? Nako, Saldi ko, may sunways ka daw, sabi ni Madam at sabi ni Kong Toby ay inimbestigahan na daw kayo. Ayan, sa'yo ba yung sunways na yan? Tatanong lang. Imbestigahan na kami lahat. So yung favor of independent body na sinasuggest ni Sandro, House Majority. Yes, I fully support Kong Sandro. Independent body. Si Congresswoman De Lima naman is suggesting that its independent body be created and be composed. Nako, kung kay lima lang naman kayo, wag na. Wag na po kayong umasa dyan. Walang magagawang batas yan. Suggestion nga niya, Expo Commissioner Heidi Mendoza, o yung isang justice dyan, si Puno o Scarpio na retired, mga engineers, Wag na Scarpio, retired na yan eh. Hindi naman papakinabangan yan. I think it's up to the President kung So wala pang feedback from the President kung No. But I fully support Kong Sandro. Ito yung Kaya nga, di ba since Kong Sandro has already spoken, sa tingin ko yung mga inquiry sa House, itigil na natin yan. Oo. Kasi parang baka lalabas cover up lang eh. Oo. Tama po yan Sir Toby. Pag hindi yan ititigil, talagang cover up po talaga ang patutunguhan yan. Yan po yung iisipin ng taong bayan na nagpapakuan lang to para i-cover up. Tama na hindi nyo na itutuloy yan. Si Triton, itong si Ridon, masyadong House Committee Accounts. Di ba House Masyadong umipal. Masyado bang umipal yung si Ridon? Yan po yung tinanggal ni PRRD noon. Kasi ginamit yung kuan sa biyahe ng biyahe kaya siya tinatanggal. Yan po yung totoo eh. Accounts? No, public accounts. Public No, Accounts. but even that, I reminded them. Let me pull out my laptop. Para mas maliwanag. I couldn't question them because I'm not part of the committee. Because hindi ka pwede bumoto, di ba? So if I cannot vote, I cannot make a motion. Okay? Pero I reminded them that I think it's out of their jurisdiction. Committee on Public Accounts? Yes. It's supposed to be, ang may jurisdiction dyan sa tingin ko is Committee on Good Government and Public Accountability. Nako, good government na naman. Kilala ko yan, yung good government dyan, mga kababayan natin. And Public Works. Kasi tingnan mo, issue. Yeah. Ako rin na-question ko si Ridon. Ano ang karapatan mo na tatanong dyan? Okay. Public Accounts, 45 members. All matters directly and principally relating to the examination and scrutiny of audit reports Dapat may audit report. on the performance of all government agencies to determine their adherence to or compliance with the plans and programs authorized through appropriations approved by the legislature. Yun. Kung walang audit report, wala kang jurisdiction. So, Tama. Kung wala kang audit report, wala kang jurisdiction talaga. Eh bakit tila siya yung kumupal dyan ngayon? Kumupal. siya ng audit report. Hindi, pero dapat bago pa nagpatawag. You're on with the audit report ng OWA man lang. Oo. Okay. So tinanong ko, nung sinimulan ko, sabi ko may audit report ko ba? Wala. Okay? So, paano ito na-refer sa committee mo? Was it referred? Wala rin. Wala pa ako na Walang referral. Wala, So ano to? Motu proprio
TRICOM. Hindi, ng public accounts lang. Okay. Moto proprio. Pero ang moto proprio sa amin briefing, dapat 50% of the members approve. Oo. Yun. Eh, nung unang briefing niya, wala pang member eh. Hindi moto proprio niya yung So, sarili. inconstant nga naman yan, ni Ridon. Hindi. Ano ba party list ni Ridon? Hindi ko alam, infrawatch dati. Bicol Saro. Bicol Bicol Saro. Saro ba yun? Tiga saan si Saldico? Bicol. Oo, di ba? Ako, Bicol. Nako. Bicol Saro. Taga saan si Saldico? Taga Bicol. Sir, nagtatanong lang po. Ha? Nagkatakipan ba? Tanong lang. Oh, Coincidence lang naman. Coincidence? Sige, bahala kayo sa punutan doon. Hindi, pero sa akin, di ba? Oh, Oh. yes. Gusto pa rin nila ituloy eh. Delikatesa man lang. Kaya nga natawa ako doon sa Escola Ay, Castle. sabi naman nung iba doon, hindi kasi dapat briefing lang naman, hindi naman dapat masyadong stricto. Pero doon sa rules sa committee, nakasulat lagi doon within the jurisdiction. Ay, audit report nga. Nasaan yung audit report? Later on, after Wala namang audit report. Sila lang kung anong audit report. Oo. Ay, hindi ko na alam kung Saan galing yung audit report saan nyo? galing yung... Na ibig sabihin, hinanap lang nila after the fact. Diba? Oo, kasi Yun. na-raise mo. Oo, binaise ko, di ba? Oo. Pero ang point ko, sabi hindi daw dapat masyado stricto. Kasi briefing lang. Eh sabi ko, kung paano yung youth and sports, sabihin lang gusto na magpa-briefing sa flood control, di ba? Hindi nagkagulo-gulo tayo dito, di ba? Kaya nga. Gulo-gulo na. Kasi natatawa na ako. Yun ang isinatanong ko sa iyo na siya nag-raise doon na if any congressman or senator is named in the flood control anomalies, he or she should recuse himself. Trial by publicity na naman yan. Huwag na namin pangipasukan yan. Oo. Kaya ito Tama po kayo, sir. Huwag nyo nang paimasukan yung mga ganyan. Kasi talaga na mga kailangan lang talaga dyan na maimbestigahan lang po ng maayos yung flood control, kung saan nagagamit yung pera. At saka yung audit na sinasabi mo, sir, at ipagpapatuloy mo lang yan. Na hahanapin yung committee na yan, mga kababayan natin. Yung small committee. Para po ay malalaman natin kung saan yan at ang bulan yan ay na kay Saldico, di umano, sabi ni Sir Toby. So mga kababayan, hanggang dito lang muna ang ating video at ating bell button nandyan lang po, mga kababayan. Pindutin nyo lang po yan para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos na i-upload. Maraming pong salamat sa inyong lahat.